Ang Magnolia Chicken Templados daw ngayon ay tinanggap na yung posibilidad na itong si Calvin Abueva ay mate-trade na. At nagpapaalam na raw itong si Calvin Abueva dito sa Magnolia Chicken Templados at ready na to na mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Parang yan ang usapan ngayon. At ang magiging kapalit daw nitong si Calvin Abueva ay either itong si Shawnee Winston o itong si Alex Stockton. Kung sakaling si Shawnee Winston daw ang magiging kapalit nitong si Calvin Abueva, asahan natin na straight up yung trade na mangyayari dyan. Abueva for Shawnee Winston. Ngayon, kung sakali naman na ang maging kapalit nitong si Calvin Abueva ay itong si Alex Stockton, sasamahan daw ng first round draft pick ng Magnolia yung kanilang pagte-trade. So, magiging Calvin Abueva at first round draft pick kapalit nitong si Alex Stockton. Iyan daw ang pinag-aaralang mabuti ngayon ng Magnolia kung sakasakali nga na itutuloy nila yung trade. Pero ayon doon sa mga insiders, mukhang all systems go na. At ang iniintay na lamang dito ay yung magiging approval ng trade committee. Para doon sa mga sumusubaybay dito sa PBA, alam niyo siguro na matagal na napapabalita talaga itong pag-trade dito kay Calvin Abueva. At yung pagpunta niya sa Converge ay hindi na yung sorpresa para kahit kanino. Dahil ito ay matagal lang na-report, kaya sigurado na ito yung mangyayari naman talaga. Ang nagiging hadlang lang dati ay hindi sila magkasundo kung sino magiging kapalit ni Calvin Abueva. Pero ngayon mukhang alin na at nag-agree na sila na itong si Shawnee Winston o kaya itong si Alex Stockton ang ibibigay ng fiber Xers para dito kay Calvin. At iyan ang naging magandang resulta ng kanilang usapan naman. Kaya asahan na natin na anytime soon na magkakaroon na ang announcement itong Magnolia kung saan mate-trade na nga itong si Calvin Abueva para dito kay Shawnee Winston o kaya kay Alex Stockton ng Converge. Samantala naman itong Barangay Ginebra ayon dun sa mga reports na lumalabas ay kukuha na isang high scoring na free agent para madagdagan yung kanilang output. Nakita naman natin dito sa serye kontra sa TNT Tropang Giga na medyo hirap pa rin ang Barangay Ginebra pagdating sa scoring, kaya gusto nilang kunin ang free agent na si Frankie Johnson. Si Frankie Johnson ay kilala yung scorer nung nandun pa sa PBA D-League. Nag-average ito ng mahigit 20 puntos. Kaya nga ito ay isa doon sa mga players talaga na marami naniniwala na dapat bigyan ng oportunidad dito sa liga. Kung sakasakali na ito yung makapaglaro dito sa PBA at mapunta sa Barangay Ginebra, abay, ang gandang addition yan sa kanila dahil ito ay high scorer talaga. Marami nga nagtataka ba't hindi ito nabigyan ng oportunidad na umiscore dito sa PBA at halos walang playing time na ibinigay nung napunta sa Rain or Shine at sa Meralco. Kaya nga ngayon bagay na bagay ito si Frankie Johnson dito sa lineup ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra. At dahil ito ay free agent, hindi kinakailangan na mamigay ng kapalit ng Ginebra para dito kay Johnson. Pwedeng-pwede ito na maglaro para sa Gene Kings kahit walang kapalit. At yan ang gustong talagang sabihin na natin, yan ang dahilan kung ba't siya gustong kunin ng Barangay Ginebra. At alam natin lahat na itong Barangay Ginebra ay naghahanap ng mga athletic players na fit dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Katulad nila Malonzo, sila Gray, sila Stephen Holt, Isaac Go. At yan ang dahilan kung bakit nga bagay itong si Frankie Johnson para dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Kaya ngayon, yan ang magiging sitwasyon dito sa Gene Kings. I-announce na nila yung pagpirma ng kontrata nitong si Frankie Johnson dito sa lineup ng Barangay Ginebra. At dahil ito'y free agent, sigurado na magiging maganda yan para sa Ginebra sa ngayon. At ang balita naman dito sa independent team na Rain or Shine Elasto Painters, mukhang itong si Coach Yeng Giao daw ay ready na i-trade itong big man niya na si Luis Villegas para mapunta sa ibang koponan. Dahil nakita na ni Coach Yeng Giao na itong si Villegas medyo matatagalan talaga yung recovery nito. Kung si Villegas lang sana yung injured, hindi problema yan. Kaso, nasama na rin dito sa injury list itong si Gian Mamuyak. Kaya nga ngayon, kulang talaga sa players ito si Coach Yeng Giao. Kaya daw willing siyang i-trade itong si Villegas para sa isa pang big man. Ngayon, ang tanong siguro ninyo, meron kayang team na papayag sa ganyan? Well, meron yung mga teams na ready na maghintay sa ganitong klaseng mga player. Ang Ginebra nga naghintay dito kay Jeremiah Gray at iniintay ngayon si Isaac Go. Kaya sigurado na marami din maghihintay dyan ngayon para dito kay Coach, kay Luis Villegas lalo na, at maganda naman yung kanyang pinapakitang performance.
kung sakasakali na itong si Luis Villegas ay mapunta dito sa, for example, Barangay Ginebra. Maganda yan para dito sa kanilang lineup. Lalo na at alam natin na itong si Villegas ay isa doon sa mga players na mataas ang potensyal at pwedeng-pwede na kunin, lalo na at mababa pa value nito dahil siya nga ay laging injured. Ngayon, ang tanong na lamang dyan, sino kaya hihilingin nitong si Coach Yeng Guiao na kapalit? Well, marami na pwedeng hilingin nitong si Coach Yeng Guiao. Depende na lamang yan dito sa magiging usapan nila. Ang maliwanag dito, itong si Coach Yeng Guiao ay lahat ng options kinukonsider ngayon para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At kung kinakailangan nga na ipamigay nila itong si Luis Villegas, ito ay kanilang gagawin. At alam din natin na itong si Coach Yeng, hindi naman yan basta-basta gumagawa ng mga mabilisang desisyon. Pinag-aaralan niyang mabuti yan at kung kinakailangan nga na i-trade na ito si Villegas, ito ay ganyang gagawin. At ang huli nating report, itong Phoenix Fuel Masters naman daw ay isa pang team na willing nang bitawan yung kanilang player na si Jason Perkins. Ito si Perkins, matagal nang pinag-iinteresan yan ng iba't ibang mga teams. At sa ngayon, alam natin na maraming mga players dito sa Phoenix na gustong makuha ng SMC at MVP group. Sa totoo lang, pati itong Converge Fiber Excess gustong makuha yung ibang players nitong Phoenix Fuel Masters. At hindi na yung nakapagtataka dahil sa husay ng mga players ng Phoenix at alam din nila na itong Phoenix ngayon ay medyo nangangailangan ng pag-adjust dito sa kanilang sitwasyon. Kung kinakailangan ng Phoenix na mag-trade ng mga top players nila for budgetary reasons, mukhang itong SMC Converge ay handa nang kumuha maski na yung MVP group. At iyan ngayon ang aabangan ng maraming fans. Kung sakasakali na matuloy nga yung paglipat ng mga nasabing players dito sa MVP group, for example, lamang ang kukunin muna nila ay itong si Jason Perkins. Pero meron ding mga reports na ang SMC interesado dito kay Tyler Tio, particular na raw itong San Miguel na naghahanap ng bagong point guard. Ang isa pang player na Phoenix na pinag-iinteresan ng maraming teams ay itong si Kyle Balungay and of course itong si Richie Rivero. Kung inyong pag-aaralan yung lineup ng Phoenix Fuel Masters, maraming magagaling na player dyan na talagang gustong makuha ng iba't ibang kuponan. At itong Phoenix na lang ang magdedepende kung sila ay willing na makipag-trade dito sa either San Miguel, Ginebra, TNT, Converge at iba pang mga kuponan. Alam din natin na may mga reports na lumalabas na itong Phoenix daw ay baka ibenta na. At maraming mga kumpanya daw ang gustong bumili dyan, kabilang na itong Strong Group Athletics at sabi nung iba, pati na raw itong Wilcon Depot at SM. So, iyan ang pag-aaralan ngayon ng mga insiders kung ito'y mangyayari nga. At yan ang balita natin ngayon at pagkalilimutan syempre na laging sumubaybay dito sa ating channel para kayo ay magiging updated dito sa mga nangyayari ngayon sa basketball dito sa Pilipinas.